Para bang isang malaking kasalanan ko noon na mabuhay at isinilang dito sa mundo. Dati hindi ko naintindihan ang lahat hanggang sa kinuha ako ni Lola at lumaki ako sa poder niya. Kahit nakikita ko maayos ang pakikitungo nila sa anak ko at malapit sa kanila si Baby J, ay hindi ito naging daan para kalimutan ko ang lahat. Although thankful ako kay Papa na kinuha niya sa kumbento ang anak ko. Kahit pa inakala niya na inabandon ako noon ang bata at pinalaki nila sa Baby J. Pero ang hirap kalimutan ng malupit na pinagdaanan ko sa lugar na ito nang dahil sa kanilang dalawa. Formal at walang emosyon na humarap ako sa mga magulang ko. Ayoko sanang kumain dito sa bahay na ito dahil nakatatak na sa isipan ko ang mga paghihirap na naranasan ko dito noon, pero kung tamang hinala ni Miguel na buntis ako, hindi ako pwedeng magutom. Kain na, love. Yaya sa akin ni Miguel nang makitang nakaupo lamang ako at walang imik sa harap ng hapag. Alam kong pinagmamasdan at pinakikiramdaman ako ng mga magulang ko dahil simula nang dumating kami ni Miguel dito ay halos hindi ko sila kausapin. Mas maraming pagkakataon na si Miguel ang kinakausap nila dahil minabuti kong huwag sagutin ang kanilang mga katanungan, lalo na kapag may kinalaman na ito sa personal kong buhay. Anong balak ninyong dalawa ngayon? Narinig kong tanong ni Papa nang matapos kaming kumain. Ano ko si Baby J? Dapat lang na lumaki siyang kasama ko. Walang emosyon at hindi nagpaligoy-ligoy na sagot ko. Biglang napatingin sa akin si Mama. Pero nag-aaral siya. Sayang naman kung titigil siya. Isa pa nasanay na si Jay dito sa amin kasama ng Papa mo. Pakaramdam ko'y biglang nag-init ang ulo ko nang dahil sa narinig ko. Tumalim ang mga mata ko at tinapunan ko ng matalim na tingin ng aking ina. So, gusto ninyong dito na lang habang buhay ang anak ko sa poder ninyo, ganun ba? Matigas na tanong ko. Love, please, calm down. Pag-usapan natin na maayos ng tungkol dito. Marami tayong dapat na i-consider. Hindi lang ito para sa atin kung hindi para sa ating anak. Mahinahon na paliwanag ni Miguel sa akin. Umayos ako ng upo. Tahimik din ang mga magulang ko. Mabuti na lang at wala dito ang anak ko dahil ayokong marinig niya ang tungkol sa usapang ito. Nauna nang nakatulog si Baby J dahil mukhang napagod siya kanina sa school. Kaya matapos namin kumain, ay nagpaalam na siya kay Mama na matutulog na raw. Walang problema sa amin kung kukunin ninyo si Jay sa poder namin. Basta ipangako ninyong dalawa na magiging mabuti ang lagay ng apo ko kapag kinuha niyo siya dito. Minahal namin siya. Masakit para sa amin na mapalayo sa kanya dahil nasanay na kaming araw-araw ay kasama namin ang apo ko dito sa bahay. Pero wala kaming magagawa kundi ang ibigay siya sa inyo dahil kayo ang kanyang mga magulang. Tahimik na pinakikinggan ko ang usapan ni Papa at ni Miguel. Silang dalawa nag-uusap dahil malamig ang pakikitungo ko sa mga magulang ko. Sila ang nagtulak sa akin na maging ganito ako. Halos mamatay ako noon sa kamay ni Mama. Ang sabi nila ay nagkasakit daw siya ng depression dahil sa pagkamatay ng nakatatandang kapatid ko. Tapos naghiwalay din sila ni Papa. Alam namin na malaki ang galit mo sa amin ng mama mo, Michelle. Hindi ka namin masisisi kung ayaw mong tumira dito sa bahay at makita kami ng iyong ina. Pero sana naman ay huwag mong ilayo sa amin ang aming apo. Mahinahon na pakiusap ni Papa. Hindi ako kumibo dahil kung ako lang masusunod ay ayoko nang bumalik pa sa lugar na ito. Grabe ang trauma na naranasan ko dito noon. Kung hindi ako kinuha ni Lola at dinala sa Mindoro ay siguradong baka matagal na rin akong patay ngayon. Patawarin mo kaming dalawa ng mama mo, Michelle. Narinig kong muling sabi ni Papa sa akin. Alam naming malaki ang aming pagkukulang sa iyo noon at ikaw ang sobrang nahirapan sa mga nangyari sa ating pamilya. Pero maniwala ka man o sa hindi, pinagsisihan namin iyon. Taas noon na tiningnan ko sa mga matang aking ama at pagkatapos ay bumaling ako kay Mama. Hindi niya ako kayang tingnan man lang. Yumuko siya at ramdam kong umiiwas din siya sa akin. I'm sorry, pero hindi ako pumunta dito para pag-usapan ng tungkol dyan. Walang emosyon na sabi ko sa kanila. Ano ko si Jay? Namin ang asawa ko at kahit anong mangyari ay hindi namin siya pababayaan kaya hindi na ninyo dapat isipin pa ang tungkol dyan. Nasanay ako maging matigas sa harap ng kahit na sino, lalo na sa mga katulad nila naging malaking bahagi ng pasakit sa buhay ko. Kaya sobra akong nasaktan noon. Sige, kung yan ang gusto mo, sabi ni Papa. Pero sana ibigyan natin ng panahon na makapag-adjust si Jay. Huwag po kayong mag-alala, sir. Ang anak namin ang aming priority. Gagawin namin kung ano makabubuti sa kanya. Mabilis na sagot ni Miguel. Muli silang nag-usap hanggang sa nauwi sa kwentuhan kung paano lumaki sa kanila ang anak ko. Yang anak ninyo'y napakapilyo. Nakangiting sabi ni Papa. Bata pa lang yan, ang dami nang alam na kalukuhan. Magaling siyang kumanta at sumayaw kaya sikat ang apo ko dito sa barangay.
Kung pagmamasdan na titingnan ko si Papa ay nakikita ko na proud siya sa kanyang apo sa tuwing nagkukwento siya tungkol kay Baby J. Siya nga pala, Miguel, anong trabaho mo? Tanong ni Papa kay Miguel. Mukhang hindi niya alam na singer at artista ang lalaking katabi ko dahil napakasimple lang ni Miguel at walang halong kaartihan kung paano sila pakitunguhan. Isa po akong licensed pilot at businessman. May sarili po akong clothing brand at may share na rin sa aming family business. Paliwanag niya. Wala sinabi si Miguel na isa siyang sikat na artista at singer dito sa Pilipinas. Mukhang mas gusto niya na pribado ang kanyang buhay dito sa probinsya, kaya hindi na rin ako nagsalita pa. Sa tingin ko ay hindi magugutom sa poder mo mga anak at apo ko. Seryosong sabi ni Papa. Hindi po mangyayari iyan, sir. Kayang-kaya ko silang bigyan ng maayos na buhay. Mabilis na sagot ni Miguel. Tumango-tango si Papa at pagkatapos ay seryosong kinausap sa Miguel. Mabuti kung ganoon. Mas panatag ako kung alam kong hindi sila maghihirap. Matanda na rin kasi ako at wala na sa serbisyo. May pension ako natatanggap buwan-buwan kaya naitatawid namin ng pang-araw-araw nang hindi naghihirap ang bata sa poder namin. Kaya ayoko siyang makaranas ng kahirapan kung kukunin mo siya sa amin. Para namang hinaplos ng malambot na kamay ang matigas na puso ko. Dama ko ang pagmamahal ng mga magulang ko sa anak ko na kahit ako'y hindi ko naranasan sa kanila noon pero ibinigay nila kay Baby J. Dati rin po sundalo ang daddy ko, sir. Narinig kong sabi ni Miguel. Talaga? Anong apelido ng tatay mo? Tanong ni Papa. Baka kilala ko siya. Montreal po. Mabilis na sagot ng asawa ko. Montreal? Kunotang noon na tanong ni Papa habang seryoso ang mga matang nakatitig kay Miguel na para bang may bigla siyang naalala. Oo nga pala. Posibleng magkakilala sila ng mga magulang ng asawa ko dahil sinabi sa akin ni Mommy Bianca na naging malapit siya sa pamilya namin at pumunta pa siya noon sa bahay ni Lola sa Mindoro. Anong buong pangalan ng tatay mo, Miguel? Hindi maitago sa tinig ng aking ama na interested siyang malaman ang sagot sa kanyang tanong. Nakita ko ang kakaibang emosyon na dumaan sa kanyang mga mata, maging expression sa kanyang mukha habang pinagmamasdan ko siya nang tanungin niya si Miguel. Retired General Mateo Montreal po. Ng Armed Forces, sir. Nakangiting sagot ng asawa ko. Napatingin sa akin si Papa at pagkatapos ay muling bumaling kay Miguel ang mga mata. Anak ka ni Bianca? Gulat na tanong niya sa asawa ko. Hindi ko alam kung tama bang nakita kong dumaan na emosyon sa mga mata ni Papa habang nakatingin kay Miguel. Yes, sir. Paano niyo pong nakilala si Mommy? Gulat na tanong rin ni Miguel kay Papa. Hindi siya sumagot. Sumulyap ako kay Mama pero hindi siya kumibo. Tahimik siyang nakaupo sa tabi ni Papa at biglang nag-iwas ng tingin matapos makitang nakatingin ako sa kanya. Hindi nagtagal ay tumayo siya at nagpaalam sa amin. Kayo muna dito. Inaantok na ako. Sabi ni Mama at mabilis na humakbang palayo sa amin. Sinundan ko siya ng tingin hanggang sa nawala si Mama sa paningin ko. Ibang pakiramdam ko sa nakita kong kilos ngayon ng mga magulang ko. Base sa nakikita ko sa body language nila ay alam ko may dapat akong malaman. Bumaling ako sa aking ama at lakas loob na nagtanong sa kanya. Paano mong nakilala ang mommy ni Miguel, Papa? Napailing si Papa at umupo ng tuwid. Alam ba ng mga parents mo, Miguel, kung sino mga magulang ng asawa mo? Tanong ng aking ama sa asawa ko. Yes, sir. Nasabi na po ni Michelle ang tungkol sa inyo. Nakangiting sagot ni Miguel. Muling tumangutango si Papa at pagkatapos ay tinitigan niya ng diretso sa mga mata ang lalaking katabi ko. Tanggap ba ng pamilya ninyo ang anak ko? Inabot ni Miguel ang kamay ko't pinisil. Yes, sir. Masaya po sila nakasal na kaming dalawa at sigurado po akong matutuwa ang pamilya ko kapag nakilala at nakita na nila ang anak namin. Muling namayan ang katahimikan sa amin tatlo. Hindi ko nakatiis. Nagsalita ako at kinausap ko si Papa. Alam ko magkakilala na kayo noon pa ni Mommy Bianca. Walang paligoy-ligoy na sabi ko sa kanya dahilan para makuha ko ang atensyon ng dalawang lalaking kasama ko. What do you mean, love? Agad na tanong sa akin ni Miguel. Huminga ako ng malalim at sinabi ko sa kanya kung ano ang napag-usapan namin ni Mommy Bianca nang minsan kaming pumunta at natulog ni Miguel sa bahay ng kanyang mga magulang. Meaning, dati na palang magkakilala ang mga pamilya natin? Natutuwang sabi ng asawa ko pero nanatiling formal na expression na nakikita ko sa mukha ng aking ama. Mas nauna ko nakilala ang mommy mo, Miguel, kumpara sa iyong ama na mapunta siya dito sa Bicol at naging battalion officer sa 9th Division noon. Narinig kong paliwanag ni Papa. Yes. It's possible dahil taga dito din sa mommy sa Bicol. Nakangiting sabi din ng asawa ko. Dati kong girlfriend ang mommy mo, Miguel.
Engaged na rin kaming dalawa noon at malapit na sana magpakasal. Kung hindi ko lang nabuntis ang mami ni Michelle. Ngumiti si Papa at tumingin sa akin. Kung hindi nangyari iyon, ay kaming dalawa sana nagkatuluyan noon. Ikakasal na sana kaming dalawa ni Bianca kaya lang, ganun talaga. Hindi kami ang para sa isa't isa. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko sinabi ni Papa. Speechless pa rin ako dahil napakaraming tao dito sa mundo. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana dahil nagkatagpo pa kami ni Miguel. Tapos ganun rin palang history ng aming mga magulang. As simpleng usapan ay nauwi sa inuman. Nagpabili ng alak ang aking ama at inaya niyang uminom si Miguel. Agad naman siyang pinagbigyan ng asawa ko kaya minabuti kong pumasok dito sa loob ng bahay. Gusto ko sanang tingnan ng anak ko pero dahil sa kwarto ng mga magulang ko siya natutulog kaya pinigilan ko ang sarili ko. Wala akong balak na pumunta doon dahil iniiwasan ko si Mama. Nakita ko hindi maganda ang mood niya kanina bago umalis. Ayoko makipagtalo sa kanya kaya mas mabuting umiwas na lang ako para walang gulo. Tahimik na ginala ko ang paningin ko sa buong paligid. Sa loob ng ilang taon na wala ako sa bahay na ito ay malaki na rin ang ipinagbago nito. Mas maayos at malinis na ito kumpara noon. Pinaayos na rin ng mga magulang ko kaya kahit hindi kalakihan ay komportable silang nakatira dito. Hindi ka pa ba matutulog, Michelle? Habang nakasandal ako sa pader at nakatanaw sa labas ng bintana ay lumapit pala sa akin ang aking ina. Natigilan ako nang marinig ko ang tanong ni Mama. Hindi ako kumibo. Nandito pa rin nakatatak sa puso't isipan ko matinding trauma na nararamdaman ko kapag nasa paligid ko siya dahil kulang na lang ipatayin niya ako noon sa tuwing nagagalit siya. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko dadalhin ng ganitong pakiramdam. Ang hirap ko mawala sa ganitong karanasan lalo na kapag nasa paligid ko ang mga taong naging dahilan kaya nagkaganito ako. Dahil hindi ko nilungon si Mama at nanatili lamang ako nakatayo patalikod sa kanya, ay hindi ko na malaya na humakbang pala siyang palapit sa akin. Napasingap na lang ako at biglang nanigas ang katawan ko nang naramdaman kong pumulupot ang mga braso ni Mama sa bewang ko't niyakap ako ng mahigpit. Walang kahit na anong salita ang namagitan sa aming dalawa. Hindi ko rin alam kung ano ba ang dapat kong sabihin sa kanya dahil kahit minsan ay hindi naman siya naging ina sa akin noon at ito ang unang pagkakataon na nagpakita siya ng affection. Sabi ng papa mo noon ay nawawala ka raw at walang makapagsabi kung saan ka nagpunta. Akala ko hindi ka na namin makikita kahit kailan. Narinig kong mahinang sabi ni Mama habang yakap ako at nakapatong sa balikat ko ang kanyang mukha. Alam kong abot, langit ang galit mo sa akin, Michelle. Pero hindi kita masisisi dahil malaking kasalanan ko sa'yo. Pumikit ako para pigilan ang namumuong luha sa mga mata ko. Hindi na ako ang dating si Michelle. Malaki ng pinagbago ko at matigas ng puso ko pero konting sundot lang pala sa emosyon ko ay nasasaktan na naman ako. Sana dumating ang araw na mapatawad mo ako, anak. Humihikbi sabi ni Mama. Tuloy ang bumagsak ang mga luha sa pisngi ko. Hindi ko ito napigilan, kahit paulit-ulit na sinubukan ko, hanggang sa namalayan ko na lang na humihikbi na pala ako. Anak, ang tagal kong inisam noon na ituring akong anak ng mga magulang ko at hindi salot o peste sa pamilya, gaya ng malimit na naririnig ko mula sa aking ina. Hindi ko naman hiningi sa kanila na isilang ako pero lumakit nagkaisip ako na nakatatak sa isipan ko. Nasalot ako at para bang isang malaking kasalanan na nabuhay at pinanganak ako dito sa mundo. Kahit isang salita ay walang lumabas sa labi ko. Hindi ko kayang magsalita para kausapin si Mama. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad at sinabing labis siyang nagsisisi sa mga ginawa niya sa akin noon. Pero masisisi ba niya ako? Kung matigas ang puso ko ngayon nahihirapan ako magpatawad. Pinahid ko ang butil na luha sa mga mata ko at nagtaas ng noo. Hindi ko kayong humarap sa aking ina kaya minabuti ko nakatayo sa harap ng bintana at nakatalikod sa kanya. Sapat na sa akin na naging mabuti kayo sa anak ko. Pero hindi ko kayo mapapatawad. Kapag nalaman kong sinaktan niyo si Jake katulad kung paano niyo ako itrato noon. Mahal na mahal namin ni Jake ang anak mo, Michelle. Nang dahil sa kanya nabuo ulit ang pamilya natin. Siya ang nagbuklod sa amin ng papa mo nang dumating siya dito noon. Dala ng iyong ama at sinabing alagaan kong mabuti dahil iniwan mo siya sa kumbento. Paliwanag ni Mama. Si Jay ang dahilan kaya nakuwala ko sa depression. Nagbago ang lahat sa amin ni Jake. Natutunan namin magsama dito sa bayan ng hindi nag-aaway para sa bata. Dahil naging sakitin siya kaya naging sandalan namin ng isa't isa.
Naluha ako kaya binaling ko sa madilim na kalsada ang paningin ko. Mabuti pa kayong dalawa. Nagkaroon kayo ng healing. Samantalang ako nakasangla na sa demonyo ang buhay ko. Sa dami ng mga kasalanan ginawa ko. Ramdam ko naman sumigpit pa ang pagkakayakap sa katawan ko ng mga braso ng aking ina at muli nagmakaawa siyang patawarin ko siya at sinabing nagbago na siya. Paulit-ulit kong naaalala kung paano ako naging malupit sa iyo noon, Michelle. Walang araw na hindi ako sinusundot ng konsensya ko sa tuwing nakikita ko si Jay. Dahil alam kong kahit minsan ay hindi ako naging mabuting ina sa iyo. Kaya binigay ko sa kanyang pagmamahal na alam kong dapat ay pinaramdam ko sa iyo noon. Para akong tuod na nakatayo sa harap ng bintana at nakatanaw sa kawalan habang nakikinig sa bawat sinasabi ni Mama. Lumunok ako bago ko magsalita dahil pakiramdam ko ay may malaking bikik sa lamunan ko na nakabara. Inaantok na ako. Gusto ko na matulog katabi ang anak ko. Nasa silid siya. Mahina ang tinig na sagot ni Mama. Lumuwag ang mga braso niyang nakayakap sa katawan ko. Lihim na pinahid ko ang mga luha sa pisngi ko at ikaw mambibig na humakbang ako papunta sa silid ng aking mga magulang. Totoo nga na nagsasama na pala silang dalawa dahil nakita ko ang mga gamit ni Papa sa loob ng silid nang pumasok ako. Naabutan ko rin na mahimbing na natutulog ang anak ko sa manipis na kutso ng kama. Kaya agad ko siyang binuhat at mabilis na naglakad papunta sa kabilang kwarto. Inilapag ko sa kamang anak ko. Mahimbing pa rin ang tulog niya at hindi malang nagising kahit binuhat ko siya. Ang tagal ko siyang pinagmasdan at pinakatitigan. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na buhay siya. Napakatagal kong nagluksa dahil inakala ko na namatay nga sa sunog ang anak ko pero heto siya buhay na buhay at payapang natutulog. Kung nalaman ko lang sana noon na buhay siya ay matagal ko na siyang nabigyan ng mas maganda at maayos na buhay. Nakatulog akong katabi ang anak ko. Nagising lamang ako dahil naramdaman kong tumabisakan si Miguel at niyakap ako. Nalukot ang ilong at mukha ko dahil bigla na namang nangangasim ang tiyan ko. Pakiramdam ko'y bumaliktad ang sikmura ko at naduduwal ako. Agad akong bumangon at bumaba ng kama. Nanunood kasi sa ilong ko ang mabahong amoy ng alak mula sa katabi ko kaya sinamaan ko ng tingin si Miguel. Nasusuka ka ba, love? Tanong niya sa akin na makitang nakatayo ako tinahanap ang tsunela sa sahig habang tutup ang bibig. Gusto ko sana sumagot at palabasin siya dito sa silid pero hindi ko nagawa dahil tuluyan ang bumaliktad ang sikmura ko at naduduwal na talaga ako. Kahit walang sapin sa paa ay lumabas ako ng silid. Malaki ang hakbang na tinungo ko ang lababo at nagduduwal. Sumunod naman si Miguel pero agad ko siyang pinalayo sa akin dahil mas lalo lamang ako nahihilo at nasusuka kapag naaamoy ko ang masangsang na amoy ng alak mula sa kanyang hininga. Sensitive ang pang-amoy ko ngayon lalo na kapag may naaamoy akong alak sa paligid ko. Maselan din ang pakiramdam ko kaya konting bagay lang ay nagiinit agad ang ulo ko. Buntis ka ba, Michelle? Narinig kong tanong ni Mama. Nagising din pala siya at lumabas ng silid dahil narinig niyang nagduduwal ako dito sa kusina. Sandali, umupo ka muna. Hinawakan ako ni Mama sa braso at tinulungan na makaupo sa upuan. Maligo ka, Miguel. Ang baho mo. Hindi nakatiis na sabi ko sa kanya. Huwag kang tatabi sa akin ngayong gabi. It's okay. Dito muna ako sa sala matutulog. Sagot ni Miguel pero inirapan ko siya. Alam mong ayoko sa amoy ng alak dahil nahihilo ako pero uminom ka pa rin. Inis na paninisi ko sa kanya kahit nagpaalam naman sa akin si Miguel kanina na iinom daw silang dalawa ni Papa. I'm sorry, love. Alam mo namang hindi ko matanggihan si Papa kanina. Napakamod sa batok na sagot ni Miguel. Bahala ka. Basta dito ka sa sala matutulog ha. Masungit na singhal ko sa kanya. Okay, huwag ka nang magalit please. Hindi ako sumagot. Inirapan ko si Miguel at inikutan ng mga mata. Bigla na naman kasi nagbago ang mood ko at nakakaramdam ako ng inis sa kanya. Ang nakakainis pa ay frustrated ako sa nararamdaman ko. Hindi ako ganito kung kumilos at magsalita pero nahihirapan akong kontrolin ang emosyon ko. Matapos uminom ng mainit na Milo na ibinigay sa akin ni Mama ay bumalik ako sa silid. Tulog pa rin si Jay nang datnan ko kaya lang nangunot ang noo ko na makitang basa pala ang suot niyang pajama. Napapikit ako nang napagtanto kong umihi siya sa higaan. Hindi ko ito inaasahan dahil malaki na siya pero mukhang pagod na pagod ang anak ko sa school kahapon kaya hindi na nagising at umihi pa sa kama. Lumapit ako sa kanya tiningnan ko kung tama nga ang hinala ko. Marin akong pumikit para mawala ang inis na nararamdaman ko. Pasaway na bata. Umihi nga siya sa higaan.
Lumabas ako ng silid at ginising ko si Miguel. Mukhang marami siyang nainom kaya mabilis na nakatulog habang balot ng kumot. Bakit, love? Pupungas-pungas na tanong niya sa akin. Umihi sa higaan si Jay. Mabilis na sagot ko sa kanya. Gising pa ba si mama? Tanong niya ulit sa akin. Hindi ko alam. Umiling ako at tumingin sa saradong pintuan na katabi ng silid na tinutuluyan ko. Ayokong magkasakit ang anak ko. Basta ang suot niyang damit kaya kailangan niyang magbihis. Lakas loob na kumatok ako sa pintuan ng silid ng mga magulang ko. Agad naman akong pinagbuksan ng pinto ni mama kaya mabilis na humingi ako ng damit na pwedeng bihisan ng anak ko. Agad naman niya akong binigyan at sinamahan pa sa loob ng silid namin ni Jay para tulungan akong bihisan ng anak ko. Ito ang problema sa batang ito. Kailangan mo na mahabang pasensya lalo na sa gabi kapag pagod siya sa maghapong paglalaro sa labas dahil hirap siyang magising. Mabuti na lang at sumama siya sa akin. Mabigat na si Jay at malaking bulas din ang katawan ng anak ko kaya nahirapan akong bihisan siya. Hindi ko naman matawag si Miguel dahil siguradong magsusuka na naman ako kapag naamoy ko ang masangsang na amoy ng alak sa kanyang katawan. Salamat. Mahinang sabi ko kay mama. Tumango siya sa akin at tipid na ngumiti. Magpahinga ka na rin. Hindi ka dapat na nagpupuyat na yung buntis ka. Naiwan ako mag-isa dito sa loob ng silid nang lumabas si mama. Bumaling ako sa anak ko at marang hinaplos ko ang kanyang noo. Tama nga si mama. Si Jay ang nagbubuklod sa amin lahat. Nang dahil sa kanya'y nagawa kong bumalik sa lugar na ito. Kahit isinumpa ko noon sa sarili ko na kahit na anong mangyari hindi na ako muling tatapak dito. Pero ngayon ay nandito ako nang dahil sa anak ko. Hindi ako gaanong nakatulog magdamag dahil namamahay ako. Konting kaluskos lang ay nagigising ako at napapatingin sa anak ko. Magkatabi kaming natulog ni Jay dito sa silida. Nakita ko nagulat at nangunot ang noo ni Jay nang magising siya sa tabi ko. Pero ngumiti siya sa akin nang batiin ko. Mommy, ngayong nandito na po kayo ni Daddy, pwede niyo ba akong samahan sa school para makita ng mga classmate ko na may nanay at tatay rin ako? Kahit naluluhay mabilis akong tumangot ngumiti sa anak ko. Oo naman anak, sasamahan ka namin mamaya ng daddy mo. Nakita ko na milog ang inosenteng mga mata ng anak ko. Agad siyang bumangon at patakbong lumabas ng silid para maligo na at maghanda sa pagpasok sa eskwela. Nakita ko excitement sa mga mata ng anak ko nang sabihin ko sa kanya na sasamahan namin siya. Nakaramdam ako ng awa sa kanya dahil hindi maitatanggi na nangulila siya sa amin ni Miguel. Mabuti na lang at naisipang dalhin ni Miguel ang ilang pirasong damit na sinuot namin sa yate. Nasa loob ito ng maliit na bag at nasa compartment ng kanyang sasakyan na dinala na rin namin papuntang Mindoro. Kinuha ito ni Miguel kahapon bago kami sumakay ng chopper kaya may damit kaming bihisan ngayon. Dahil walking distance lang naman pala ang eskwelahang pinapasukan ng anak ko kaya naglakad na lang kaming tatlo papunta doon. Sasamahan sana kami ni Papa pero sinabi ni Jay na malapit lang naman daw ang school at alam niya ang daan papunta doon. Hindi nakaligtas sa matalas na mga mata ko kung paano kami pinagtinginan ng mga tao dito sa barangay. May ilang bumati sa amin dahil bawat nakakasalubong namin ay sinasabi ni Jay sa kanila na kami raw ang kanyang mga magulang. Dahil maaga pa naman kaya tumuloy na kami sa classroom ni Jay. Sumigaw pa siya sa gitna at sinabi sa mga kaklase niya na dumating na raw galing abroad ang kanyang mommy at daddy. Good morning! Bati sa amin ang pumasok na babae. Sa unang tingin ko palang alam ko na siya ang guro ni Jay dahil nakasuot siya ng school uniform. Agad siyang umiti nang makalapit sa amin at binati kaming dalawa ng asawa ko. Good morning, Mr. and Mrs. Mukhang hindi niya alam kung paano kami i-approach kaya naglahad ng palad ang asawa ko. I'm Miguel Monterreal and she's my wife, Michelle. Kami ang parents ni Jay. Nakita ko kung paanong nagulat ang guro at napatingin pa sa akin at pagkatapos ay muling bumaling kay Miguel. Tama nga, kayo po yung sikat na singer, sir? Bulalas na tanong nito at mukhang nakilala ang asawa ko. Ngumiti lang si Miguel at umayos ng upo. Nakita niyang seryoso ekspresyon ng mukha ko kaya alam ko umiiwas siya dahil alam niya kung paano ko magalit at magselos. Kamusta ang performance ng anak namin dito sa school, ma'am? Formal na tanong ko sa babaeng mukhang na-starstruck pa yata sa asawa ko. Matalinong bata po si Jay. Academically, magandang performance niya. Marami din siyang talent at nag-excel siya sa sayaw at pagkanta. Sa tingin ko inamanan niya po iyon sa inyo, sir. Nakangiting sagot ng guro. Kamusta naman ang karakter niya? Muling tanong ko dahil sinabi ni Papa na napakapilyo at malikot daw ng anak ko. Active siya dito sa school. Marami nga lang kalukuhan.
Mabilis siyang maka-adapt ng mga bagay-bagay at parang matanda kung magsalita kumpara sa kanyang edad. Kaya kapag sinabi niyang ayaw niya, kahit anong mangyari hindi talaga niya gagawin, kahit pilitin pa siya. Pinakinggan namin ang paliwanag ng guro. I think isa sa mga reason kaya siya ganyan ay dahil alam niyang hindi siya pagagalitan ng kanyang grandparents. Natampal ko ang noo ko nang marinig ko ang sinabi ni Teacher Alma. Minsan daw ay pasimuno si Papa kaya maagang umuwi ang anak ko. Ayaw daw ni Papa na mag-gardening si Jay, gaya ng ginagawa ng mga batang nag-aaral dito sa school dahil maglilinis at magbubunot lang naman daw siya ng damo. Kaya na raw niyang ituro iyon sa apo niya, kaya inaaya nang pumunta sa plaza ang anak ko para bumili ng burger. Matapos namin makausap ang guro ni Jay ay nagpaalam na kaming dalawa ni Miguel pero nakiusap si Teacher Alma na kung pwede raw bang magpa-picture siya kasamang asawa ko. Naging instant photographer tuloy ako, pero hindi katulad ng maharot na si Alana ay maayos ang kuha sa mga pictures nilang dalawa. Thank you so much, Ma'am and Sir. Naku, maraming maiinggit sa akin at may picture tayo. Tuwang-tuwa na sabi ni Teacher Alma. May asawa na raw siya pero kinikilig pa kay Miguel. Mukhang kailangan ko ng masanay na ganito dahil sikat na artista nga pala ang lalaking pinakasalan ko. Grabe, overwhelmed pa rin ako. Sino ba mag-aakala na pupunta kayo dito tapos estudyante ko pang anak nyo, Sir Miguel? Ngumiti sa kanya ang asawa ko at sinabing normal lang din naman daw siyang tao. Thank you sa paggabay sa anak namin, ma'am. Magalang at nakangiting sabi ni Miguel bago kami nagpaalam. Lumapit kami kay Jay at tinalikan namin siya sa pisngi. Magpakabait ka dito, anak ha? Nakangiting sabi ko sa kanya. Uuwi kami, baby. Susundin ka namin mamaya, okay? Sabi naman ni Miguel. Nag-thumbs up ang anak ko. Nakakatuwa. Hindi nga maikakaila na matalino siyang bata. Magkasama kaming bumalik sa bahay. Naabutan namin nag-aalmusal si Papa habang nakikinig ng balita sa radyo. Good morning po, Papa. Magalang nabati sa kanya ng asawa ko. Nagbano pa si Miguel habang ako na may hindi ko malaman kung hahakbang ba mga paa ko at lalapit sa kanya o papasok na lang sa silid na tinutuluyan ko. Hinatid niyo na ba sa school ang apo ko? Tanong ni Papa bago humigop ng kape. Opo, Papa. Mabilis na sagot ni Miguel. Parang siya tuloy ang anak ng mga magulang ko dahil bilang lamang kung magsalita ako. Na makapasok na kami dito sa loob ng silid ay kinausap ako ni Miguel. Kailangan kong bumalik sa Maynila, love. Babalik din ako agad pag gumabi. Please stay here para makita ka ng anak natin kapag umuwi siya mamaya galing sa school. Sige, ako nang bahala sa anak ko. Mabilis na sagot ko pero nangunot ang noo ng asawa ko. Anak natin, love. Paalala niya at tinama ang sinabi ko. Oo na. Mahaba ang uso na sagot ko, sabay irap sa kanya. Hindi ko tuloy na paghandaan na bigla ang pagkabig ni Miguel sa bato ko, kasabay ng pagpulupot ng braso niya sa bewang ko. Bigla niya sinunggaban ng mga labi ko at siniil ng halik. Agad ko naman itong ginantihan. Walang pagdadalawang isip na pumulupot ang mga braso ko sa kanyang leeg at batok, habang patuloy na pinanggigigilan ni Miguel ang mga labi ko. Hanggang sa naramdaman ko unti-unti maingat na sumayad ang likod ko sa ibabaw ng malambot na kama. Sandali. Mahina't halos pabulong na sabi ko kay Miguel. Bukas ang pintuan. Baka biglang pumunta dito si Mama at abutan niya tayo naglalampungan. Sabi ko sa kanya. Ngumiti lang si Miguel at pagkatapos ay muli niyang tinawid ang pagitan namin dalawa at siniil ulit ako ng halik sa labi. This time mas malalim. Naglulumikot na rin ang kanyang mga kamay sa katawan ko. I miss you, love. Natulog tayong hindi magkatabi kagabi. Tila batang nagtatampo pa na sabi ni Miguel. Sinamangutan ko siya. Kasalanan ko ba kung mabaho ka? Nahihilo at naduduwal ako kapag naamoy ko ang alak sa katawan at hininga mo. I'm sorry, love. Hindi ko lang talaga natanggihan kagabi si Papa. Mahinahon ang tinig na paliwanag niya sa akin. May magagawa pa ba ako? Nag-inuman na kayong dalawa kagabi. Mas mabuting kapag bumalik ka mamaya sa Maynila, dumaan ka na rin sa bahay mo at kumuha ka ng mga damit natin para may magamit tayo dito. Utos ko kay Miguel. Pati nga pala yung cellphone ko, please. Pakikuha na rin. Nasa loob ng drawer na katabi ng kama. Sige, love. Babalik din agad ako mamayang hapon. May ngiti sa labi na sagot ni Miguel. Nagpaalam din siya sa mga magulang ko na babalik saglit sa Maynila. Tinawagan kasi siya kanina ng ninong Arthur niya. Habang nasa daan kami galing sa school at pinapupunta sa opisina nito ngayong araw. Hinatid namin si Miguel sa plaza. Dito lumapag ang helicopter na sinukyan namin kahapon. Nasasakyan din ni Miguel pabalik sa Maynila. Take care of yourself and our son, love. Agad nasabi sa akin ni Miguel.
bago siya umakyat at sumakay sa helicopter. Niyakap muna niya ako at walang pakialam sa mga matang nakatingin sa paligid namin na hinalikan ako sa noo. Huwag kang magpapagabi mamaya ha? Mahina sabi ko sa kanya. Yes, ma'am. May ngiti sa labi na sagot ng asawa ko bago lumuwag ang mga braso niyang nakayakap sa bewang ko. Kumaway ako at naglakad palayo sa chopper dahil hindi magtatagal ay magja-generate ito ng alikabok kapag pinalipad na ni Miguel. Hindi nakaligtas sa matalas na pakiramdam ko ang mga matang nakatingin sa amin sa paligid ng plaza. Alam kong hindi malayong pag-usapan kami ng mga tao dito sa barangay dahil ngayon lang nila ako nakitang umuwi dito at may kasama pang lalaki pero kahit ang pinakamayaman tao dito sa lugar namin ay hindi afford ang magkaroon ng sariling helicopter. Hindi nga nagtagal ay narinig ko umandar ng engine ng chopper. Minuto lang ang lumipas ay kumaway si Miguel habang may suot na malaking headset at pagkatapos ay umangat na sa lupa ang helicopter.